Ang pamilya Kim ay nagpadala ng isang mamahaling sasakyan, isang mansyon sa Imperial Garden na 200,000 ang halaga at dote na 18,888,000. Ito ang puso ng karagatan. Isang kuwintas na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ito naman ay pinakamahusay na taba ng tupa na jade. Bawat pulseras ay 20 milyon, di ba? Ang pamilya Kim ay talagang mapagbigay. Ma, lahat po ng ito ay para sa inyo. Ang pamilya Chin ay talagang may malasakit. Kapag ikinasal na si Ching Yue, siguradong magdadala siya ng mas maraming mahahalagang bagay pag-uwi niya. Ha 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 ha. Pa, Chu, sabi niyo may pag-usapan tayo. Ching Yue, nagpadala na ang pamilya Chin ng 10 milyong dote. Bukas ka na ikakasal. Ano? Ipakakasal ako sa pamilya Chin? Malinaw na nakasulat sa kasunduan na si Bai Qiangchan ang ipakakasal kay Chin Xian. Ayoko magpakasal. Ako ang tatay mo. Sinabi kong magpakasal ka, kaya magpapakasal ka. Wala kang karapatang tumanggi. Ching Yue, ang pamilya Kim ay ang pinakamayamang pamilya sa kapital. Hindi ka malulugi kung ikakasal ka sa kanila. Oo nga ate. Ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataong makasali sa mayayaman. Kahit na si Qin Xian ay isang vegetable. Pero sa huli, isa pa rin siya sa mga tagapagmana ng pamilya. Kung ganoon pala kaganda, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Tumahimik ka. Gusto mo bang ipakasal ang kapatid mo sa isang taong hindi na magigising? Kung ganoon, ang kalahati ng kanyang buhay ay masisira. Kung isasakripisyo mo ang iyong kaligayahan, ano bang masama doon, ha? Ang anak ng Kerida, sobrang mahal mo ba siya? Anak mo rin ako. Hindi na ba mahalaga ang kaligayahan ko? Ate, paano mo nasabing, Kerida ang nanay ko? Anong gusto mong gawin? Bai Qingyue? Huwag mong kalimutan, nasa ospital pa rin ang nanay mo. Katatapos ko lang ayusin ang transfer papers niya ngayon. Kapag hindi ka nagpakasal, hindi na natin alam kung makikita mo pa. Ang nanay mo? Pa? Isang salita lang, magpapakasal ka o hindi? Magpapakasal ako? Nakakatuwa naman itong pamilya Qin. Ang panganay na binata ng pamilya Qin ay naging parang gulay na, pero nag-asawa pa rin sila para lang magdala ng swerte. Balita ko, nakakabighani talaga ang pangalawang dalaga ng pamilya Bai. Maswerte talaga ang taong yun na parang gulay. Kung ako ang tatanungin tungkol diyan, ang pangalawang dalaga ng pamilya Bai na ito ay sadyang malas, nagpakasal sa isang taong hindi na magigising. Ngayon, mag-isa pa siyang kailangang dumalo sa kasal. Bai Qiangchan, handa ka bang pakasalan si Ginoong Qin Xian? Simula ngayon, kahit na sa kahirapan man o sa kasaganaan, o maging sa sakit man o kamatayan, mananatili ka bang tapat sa kanya? Opo, ako ay lubos na handa. Mabuting bata, huwag ka na mag-alala, hindi ka pababayaan ng pamilya Qin. Tapos na ang seremonya. Qian, hindi mo pa nakikita si Xian, tama? Siya ay magiging abala sa iyo mula ngayon. Kahit na isa siyang halaman, hindi naman masama ang hitsura niya. Qian, alam ni nanay na nakakaramdam ka ng kalungkutan. Hindi kita pababayaan. Narito ang 80 milyong piso. Kunin mo at gamitin. Kung kulang, sabihin mo lang ulit kay nanay. Nanay, hindi na po ako ay... Sinabi kong kunin mo, kaya kunin mo. Huwag ka nang tumanggi. Abala ka buong araw ngayon. Gutom ka na siguro, ano? Papupuntahin ko ang katulong para ipagluto ka. Ang nanay ay napakabait sa akin, mukhang... Kailangan ko ring maging mas mabait sa kanya pagkatapos nito. Qin Xian, kahit na pinalitan ko lang ang pakakasalan. Gusto ko pa ring ipakilala ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Bai Qingyue, ang bago mong asawa. Ikaw, mabuti na lang at manatili ka na lang na isang halaman. Maliit na dilag, ikaw ba ang bagong asawa ng kuya ko? Hayaan mo akong makipaglaro. Bitawan mo ako. Ang kuya ko ay hindi kayang makipag-ugnayan. Sobrang nalulungkot ka ba sa gabi ng kasal? Ha? Ako ang papalit sa kuya ko para magkaanak ka? Ano sa tingin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
Ikaw na walang hiyang babae, tumahimik ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Walang hiya ka? Naglakas loob kang saktan ako? Huwag kang magulo. Aba, akala ko ay isang kuting lang. Hindi ko inasahan, isa ka palang mabagsik na pusa. Hindi ko lang alam. Kung ano ang lasa nito, ha? Ikaw si Qin Yuanming, ang anak ng pangalawang pamilya ng pamilya Qin? Hindi ka ba natatakot na isumbong ko ang nangyari ngayong gabi? Naaalala ko, 7 araw mula ngayon ang araw ng pagmana mo sa kumpanya. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo, titiyakin kong hindi mo makukuha ang gusto mo. Naglakas loob ka bang takutin ako? Kahit si Qin Xian ay isang gulay, ngunit huwag mong kalimutan, ang katayuan niya sa puso ng pamilya Qin. Kapag naglakas loob kang apihin ang bago niyang asawa, parurusahan ka ng pamilya Qin at hindi ka makakatakas. May kabuluhan yan, Bai Qianqian. Tama ka. Kailangan ko na lang maghintay ng 7 araw. At ang lahat ng bagay sa pamilya Qin ay magiging akin na. Tingnan lang natin, paano ka lalaban kapag hawak ko na ang pamilya Qin. Ang mga bagay na kay Qin Xian aagawin ko, ako, si Qin Yuanming. Qin Xian. Mukhang hindi rin pala mapayapa ang pamilya Qin na ito. Ikaw na isang malaking lalaki. Kailangan mo pa akong magprotekta sa iyo? Tapos na. Kung makita ito ni Mama, akala niya inaabuso kita. Hintayin mo. Huwag mo akong sisihin ha. Aksidente lang iyon kanina. Hindi ka naman siguro ganoon kaseloso ano? Sabi nila, ang mga gwapong lalaki, sobrang liit lang ng pag-iisip. Hindi ko inasahang pagkatapos mong matagal na nakahiga, napapanatili mo pa rin ang ganito kagandang pangangatawan? Teka lang, hindi ba dapat 8 piraso ang abs? Saan itinago ang 2 piraso? Sige na. 6 na lang kung 6 hindi na kita pahihirapan. Asawa na kita, wala namang masama sa paghuhubad ng pantalon, di ba? Lalo na at wala akong pakialam. Tiyak na hindi mo iisipin na nagpapagamit lang ako sa iyo, ano? Ang babaeng ito, nagyayabang na, nanunukso pa. Dahil sa matindi mong pagtutol kay Qin Yuanming, hindi ko napapansinin itong beses. Qiang Chen, lumabas ka na, dali. Inihanda na ni Mama ang regalo para sa pagbisita natin. Ma, paparating na ako. Fangke, Sir, gising na po kayo? imbestigahan mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilyang Bai, pati na rin si Qin Yuanming. Maghanap ka ng tao para bigyan siya ng leksyon. Ay, Qiang Chen, ito ay 100 taong gulang na ginseng na milyon ang halaga. Ito naman ay alahas na diamante na binili sa halagang IS 640 milyon sa isang nangungunang subasta sa bansa ng Fei. At saka ito ay isang antigong bagay na ipinamana sa aming pamilya ng Qin. Ang halaga nito ay tiyak na lampas sa 100 milyong piso. Ngayon ang araw ng pagbalik mo sa inyo. Ang lahat ng ito ay maliliit na regalo na inihanda ko para sa iyo. Dalhin mo ito. Ma, masyadong mahalaga ang mga ito. Bumabalik lang ako sa amin, hindi ko kailangan ng ganito karaming bagay. Qiang Qian, huwag kang matakot. Para sa amin sa pamilya ng Qin, ito ay parang kagat lang ng lamok. Paano mo tinrato si Xian nitong mga nakaraang araw? Alam ko sa puso ko. Taus-puso kang nagmamalasakit kay Xian. Laking ginhawa iyon sa puso ko. Ma, asawa ko si Xian. Karapat-dapat lang na maging mabait ako sa kanya. Sa sinabi mong iyan, mapapanatag na ako. Nasa labas na ang driver. Mauna ka na. Hindi ko alam kung alam ni Mama ang tungkol sa pagpapakasal ko sa pamilya ng Qin. Hindi ko rin sigurado kung alam ni Mama ang tungkol dito. Sa pag-uwi ko ngayon, kailangan kong makita si Mama. Mali ba ang pakiramdam ko?
Bakit pakiramdam ko may tumitingin sa akin? Medyo matalino ka. Tay, Nagtatago ka pa. Anong oras na? Ngayon ka lang umuwi. Alam mo ba? 1 oras na kaming naghihintay sa iyo. Guangxiong, huwag kang magalit. Normal lang na mahuli ang bata. Qingyue, ikaw lang mag-isa ang umuwi? Ang dala mo ba ay ang regalo ng pamilya ng Qin para sa pagbabalik mo? Akin na iyan. Ito? Ito ba ay bato? Qingyue, ano ang ibig sabihin ng pamilya Qin dito? Bakit bato ang pinadala? ito ay batong jade na dinala ng pamilya Qin mula sa bansa F, na sobrang bihira sa merkado. Ito ba yung in-auction sa ibang bansa noon na misteryosong batong jade? Ito ba ay talagang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso? Napaka-ordinaryong bagay. Nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso? Siyempre, ordinaryo lang yan. Ang dami-daming ganyan sa kalye. Pumili pa ako ng 2 pinakamalalaki para sa inyo. Pinilit niyo akong magpakasal sa iba at itinago niyo si Mama. Ngayon gusto niyo pa ang kayamanan ng pamilya Qin? Inaakala niyo ba na madali lang akong utusan? Ano ito? Ito, ano ba talaga ito? Napakaraming antik ang pamilya Qin. Ito ang antik ng pamilya Qin, hindi ba? Bakita mo, Yalag? Pa, ang pinag-umpisahan ng pamilya Qin ay paggawa ng alak. Baka ito ay isang kayamanan na ipinasa pa ng mga ninuno. Ha. Ay Qingyue, magaling ka. Sa wakas, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Ha. Ginawa ko na ang sinabi mo. Ipinagkasal ko si Bai Qiangqian kay Qin Xian. Ngayon dapat mo nang sabihin sa akin. Nasaan na si Mama? Qingyue, napakaganda ng ginawa mo rito. Mabuti rin ang nanay mo. Pero sa ngayon, hindi mo pa siya pwedeng makita. Anong ibig mong sabihin pa? Amo, naimbestigahan ko na, hindi pala si Bai Qiangqian, kundi ang panganay na binibini ng Bai Jia na si Bai Qingyue. Ang lakas ng loob ng Bai Jia. Makpalit ng ikakasal. Amo, kailangan ko bang sabihin kay Qin Furen na gising na kayo? Hindi na kailangan. Ang nagdulot ng aksidente at pagkaparalisa ko noon, malaking kinalaman si Qin Yuanmingdian. Gusto niyang solohin ang Qin Jia. Pero masyado pa siyang bata para diyan. Si Bai Qingyue? Sa karaniwang araw, huwag kang masyadong manood ng mga drama. Opo? Hindi siguro siya tao ni Qin Yuanming. Gusto kong makita kung ano ang layunin niya. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Bai Jia. Pupunta sa Bai Jia? Pababayaan ko ba ang asawa ko na umuwi ng mag-isa? Hindi yun tama, hindi ba? Opo. Anong sinasabi mo pa? Gusto mo akong ipadala para maglingkod sa inuman? Ate, isang malaking boss na kilala ko ang nagtanong at nagutos na ikaw ang makita. Sabi pa niya. Handa siyang bigyan ng Bai Jia ng 100 milyong investment. Qingyue, alam mo ba kung gaano kahalaga sa atin ang 100 milyon? Hay, pumunta ka lang at papayagan kitang makita ang nanay mo kaagad. Imposible. Hindi ako pupunta. Wala ka nang magagawa diyan. Bai Qingyue, di ba ayaw na ayaw mong makita ang anak ng kabit? Tingnan ko lang, kapag nasira ang reputasyon mo, kung paano ka pa magmamataas. Mga tao, dalhin ninyo siya sa akin. Sino ka? Anong ginagawa mo? Palabasin mo ako? Palalayain kita? Ang hirap-hirap kitang makuha dito. Marami akong ginastos na pera. Gusto mong lumabas? Mangarap ka. Huwag kang gumawa ng masama. May asawa na ako. Mas mabuti kung may asawa. Gustong-gusto ko ang mga babaeng may asawa. Bitawan mo ako. Pakawalan mo na ako. Ikaw, Qin Yuanming.
Kapag nagtangka kang gumawa ng masama, hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa pamilya Kin? Ha? Sige, sabihin mo iyan. Kung sinabi mo ang pagpapalit ng bride ng pamilya Bai, tingnan natin kung paano mo ito maitatago. Maaari ko ring sabihin na inakit mo ako. Wala kang kahihiyan. Si Qin Shiyan ay walang silbi, hindi ka makatiis sa kalungkutan, kaya umakyat ka sa kama ko. Wala kang hiya. Kahit pa komato si Qin Shiyan, hindi ka pa rin niya mapapantayan. Hayop ka, mapagkatigas ka pa. Tingnan natin kung paano ka magmamakaawa mamaya. Basura lang si Qin Shiyan. Ngayon hahayaan kitang ganap na maging baba. Bitawan mo na ako. Bitawan mo na ako. Bitawan mo ako. Sinong putang ina ka? Paliin ang kamay niya at ipadala sa pangalawang asawa. Obo, boss. Pupungin niya. Huvag? Huvag. Gumising ka. Huwag mo akong hawakan. May asawa ako. Huwag mo akong hawakan. Ang asawa mo ay isang walang kwenta. Masisiyohan ka ba niya? Hindi siya ganun. Naglakas loob ka pang suntukin ako. Nakaka-interes. Bai Qingyue. Dahil nananatili kang malinis at tapat para sa akin. Hindi naman siguro tama na manatili akong walang kibo, hindi ba? Ang asim. Bakit ako nasa bahay? May nagligtas sa akin? Hindi ba't kagabi, hindi yun panaginip? Kung ganon? May tinulugan akong isang vegetable? Huwag naman sana. Nagising kaya siya? Wala namang reaksyon. Madam, may masamang balita. Lumabas ka na dali. Anong nangyari? Ang sabi ni Qin Yuanming na tagapangalawang pamilya, pinaralisa mo raw siya at naghahabol ng katarungan kay Madam. Sige, pupunta na ako agad. Qianqin, nandiyan ka na pala. Anong kiyang-kiyan? Tita, hindi mo pa ba nakikita kung sino talaga siya? Siya ay isang manloloko lamang. Mama, patawad. Ako rin ay nagdurusa. Huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Pinapunta ko na para tawagin ang pamilya Bai. Ngayon, sabihin mo sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkasugat ni Qin Yuanming? Mama, alos bastusin ako ni Qin Yuanming. Ano? Nagsisinungaling ka. Sino ka ba para makabang? Napakaraming babaeng makikita ang anak ko at hindi kanya gugustuhin, ikaw na segunda mano. Hipag, ang manugang mong ito, napakahusay manira ng reputasyon. May CCTV sa hotel. Kung hindi kayo naniniwala, pwede na nating tingnan ngayon. Ikaw, Tama na. Zhang Ru, ako pa rin ang pamilya sa pamilya Qin. Hindi mo karapatang mag-ingay dito. Hipag, hindi pangkaraniwan ang manugang mo. Sa isang saglit ay pumalit sa kasal. Sa isang saglit ay sinasabi niyang ginahasa siya ng anak ko. Walang katotohanan sa bibig niya. Sino ang nakakaalam kung nakikipag-ugnayan siya sa ibang lalaki sa labas? Ay, Hipag, tingnan mo. Ang leeg ng masamang babaeng ito, may pulang marka? Sino kaya ang gumawa niyan? Qing Yue, anong nangyayari? Si Qin Yuanming ba iyon? Tia, inaamin kong hindi ako nagtagumpay dahil biglang may lalaking bumuhat sa kanya. Kung sino man iyon ang dapat mong tanungin sa kanya. Qing Yue, magsalita ka. Mama, si Qin Shiyan po. Hahaha, Akala ko naging mabuti ako sa iyo. Pero, nilinlang mo pala ako. Ang anak ko ay isang vegetative person. Paanong gagawin niya iyon? Mama, siya nga talaga, hindi ako. Tumahimik ka. Sabihin mo sa akin ang totoo.
Sino ang kasama mo kagabi? Parang ako pa ang may kasalanan na pinilit ko si Chinchian. Pero tama si Mama. Paanong gagalaw ang isang plantman? May iba pa bang tao? Wala ka nang masabi, hindi ba? Bai Qingyue, nagsisisi ka ba na hindi ka naghanap ng taong papatay sa akin? Ate, ang pamilya Qin ay isang marangal na pamilya. Hindi basta-basta ang sinumang papapasukin dito. Lumuhot ka. Bai Qingyue, Pa. Ah, magsalita. Ikaw na wala pa ring pagbabago. Paano mo nagawang galitin si Ginang Chin? Ate, narinig ko ang lahat habang papunta ako. Nagpanggap ka para makasal sa pamilya Chin? At sinaktan mo pa ang tao ng pamilya Chin? Kaya pala, umaasa ka lang sa mga mayayaman. Gusto mo ng buhay ng mayaman. Sikreto kang nagpakasal sa halip na ang kapatid mo. nagpanggap? Kayo ang nagbanta sa nanay ko at pinilit akong magpakasal. Ginangkin, pasensya na po. Hindi ko alam na ang ate ko ay masasakim sa pera at pinalitan ako sa pamilya Chin. Lahat ng pagkakamali ay akin. Huwag niyo po sana siyang sisihin. Ma, maniwala ka sa akin. Talagang pinilit nila ako. Ako. Ate, iyang pulang marka sa leeg mo. Hindi sa sinasabi ko lamang ito. Ikinasal ka na kay nakababatang Ginoong Qin, kaya dapat kang maging karapat-dapat na asawa. Bakit? Nakikipagkita ka pa rin sa lumang kasintahan mo? Lumang kasintahan. Ay, pasensya na po. Nadulas ako sa pagsasalita. Ginangkin, hindi ganyan ang ate ko, baka. Baka galing pa iyan kay nakababatang Ginoong Qin. Ang anak ko ay isang plantman at hindi siya makakagalaw. Bai Qingyue, sobrang nadismaya ako sa iyo. Ginang Qin, huminahon po kayo. Ang walang kwentang babaeng ito, ako na ang bahala na disiplinahin siya. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Ginang Chin at sabihin mo kung sino ang lalaking iyon. Masabi mo na, sino ang nanakit sa anak ko? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Iisa lang ang tanging anak ko, tapos naglakas loob kang saktan siya. Mapangahas na anak, magsorry ka agad kay Ginang Chin. Kung hindi, tatanggalin kita sa angkan. Ate, sabihin mo na, sino ba talaga ang lalaking iyon? Napakalahaga niya, kaya ganyan mo siya pinoprotektahan? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo kung sino siya. Kundi, gagawin ko sa iyo at sa kalaguyo mo na magbayad ng 100 beses na mas masakit pa sa nararanasan ninyo ngayon. Hayop ka, magsalita ka. Talagang hindi ko alam. Bakit kailangan kong magpakasal kay Chinchian? Bakit ang napangasawa ko ay isang taong parang gulay? Chinchian, bakit hindi ka pa gumigising? Ang anak ko ay sinaktan mo, ngayon hindi rin kita pagpapahingahin. Hayop, sinaktan mo ang isang kamay ng anak ko. Puputulin ko ang isang paa mo. Sigo. Tigilan mo. Ang gwapo niya. Anak, gising ka na. Ako ang kasama niya kagabi. Imposible yan, Sien. Ang lalaking kumuha sa haliparot na ito ang nanakit sa anak ko. Si Bai Qingyue ay pag-aari ko. Kung mangangahas si Qin Yuanming na hawakan siya, pagputol lang ng isang kamay ang ginawa ngayon. Kung magkaroon pa ng susunod na pagkakataon, hindi ko masisiguro kung magkakaroon pa ba ng supling ang inyong pangalawang pamilya sa hinaharap. Siya? Gising ka na. Hindi ako sanay na hinahawakan ng mga estranghero. Siya? Paano tayo magiging estranghero? Ako ang asawa mo. Siya ay nagpapanggap lang. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay, ginamit nila ang aking ina para takutin ako at pinilit akong magpakasal sa pamilya Chin. Dahil sa pandidiri nila sa iyo bilang isang halaman na tao, ayaw ni Bai Qianqian na masira ang kalahati ng buhay niya sa iyo. Kaya ako ang dumating. Ang lakas ng loob mo. Ginang Qin, huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi niya. Nagsisinungaling lang siya. Nagsisinungaling ba ako? Alam mo sa sarili mo kung nagsisinungaling ako o hindi. Nasaan ang nanay ko? Ilabas mo siya. Walang hiya ka. Nagbabanta ka ba sa akin? Ako. Walang hiya kang babae. Nagbabanta ka sa akin. Ako. Naglakas loob kang saktahan ang asawa ko sa harap ko. Gusto bang malugi ang pamilya Bai?
Binatang Chin, nagkamali ako. Umalis ka ngayon? Ay, tara na, dali. Xian, ako dapat ang asawa mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Umalis na. Umalis. Walang matinong tao rito. Zhang Ro, kailangan pa ba akong magpumilit para umalis kayo? Aalis na ako ngayon, ma. Bilisan mo. Dali. Qingyue, Ma, babalik muna ako sa kwarto. galit siguro sa akin si Qingyue dahil hindi ako naniwala sa kanya. Anak, kailangan mo akong tulungan. Naniniwala akong nakarating ka sa posisyong ito at hindi iyon dahil madali kang maniwala sa iba. Sana, mula ngayon ay mas pagkatiwalaan mo ang sarili nating pamilya. Pwede ba? Alam ko na, ma. Tagapamahala, magluto ka agad ng sabaw na may ginseng para makabawi ng lakas si Qingyue. Gayun din, sumama ka sa mga tao sa pamilya Bai at dalhin mo rito ang aking kumpare. Kailan ka pa nagising? Importante ba yan? Baka naman sinisiraan mo ako sa likod ko. O baka, noong hindi pa ako nagigising, ilang beses mo nang binunot ang buhok sa binti ko. Huwag mo akong sinungalingan. Qian, dahil gising ka na, linawin na natin ang ilang bagay. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Ang pagpapakasal ko sa pamilya Chin ay sa pilitan. Hindi ka masaya at hindi rin ako masaya. Kaya ipawalang bisa na ang kasunduan sa kasal. Kung may problema, hanapin mo na lang ang mga miyembro ng pamilya Bai. Anong ginagawa mo? Maghihiwalay na kami ng asawa ko. Ano ba talaga sa tingin mo ang ginagawa ko? Wala tayong emosyonal na pundasyon. Imposible ang diborsyo, ngunit maaaring paunlarin ang damdamin. Hindi mo ako inalisan ng loob, si Qin Xian, kahit ako ay isang taong may comatose, kaya hindi kailanman iiwanan ni Qin Xian ang asawa at anak. Anong anak? Saan galing ang anak? Sinong nakakaalam kung kahapon? Nang gabi ay tumama tayo sa jackpot? Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, sa buong buhay ko si Qin Xian. Tanging pagkamatay lang ng asawa, hindi diborsyo. Kung gayon, mayroon ka bang mga dating kasintahan o iba pa? Ayaw kong magkaroon ng pag-aaway ng mga babae mamaya. Sa nakaraan, mayroon. Pero ikaw ang aking kasalukuyan at ang kinabukasan. Bintana. Ma, gising na si Qin Xian. Gusto kong magpakasal doon. Pabalikin mo na agad yung si Bai Qingyue na lintik na yan. Hindi ko inasahan na napakaswerte ng batang yan, nagising agad si Qin Xian nang ikasal siya. Kung hindi, ang posisyon ng panganay na asawa sa pamilya Qin ay sa anak ko sana. Tumigil ka na. Noong una, nang papuntahin ko si Qian doon, nagbanta siyang magpakamatay. Ngayon, anong silbi ng pagsisisi? Hey! Sabi mo, kung makakasal ako sa pamilya Qin, ang grupo Qin ay magiging parang laruan ko na lang? Sa panahong iyon, magagamit ko ang aking pagkatao para tulungan ang pamilya Bai sa maraming bagay. Ang bagay na ito, kailangan pa itong pag-isipan ng mabuti. Kapag natuklasan ang pagkatao ni Bai Qingyue, tiyak na palalayasin siya sa pamilya Qin. Siyensya na, kailangan mong maging mas maingat at makipagkaibigan ng husto kay Ginang Qin. Ziga. Sinong Bai? Butler Wang, bakit po kayo na parito? Ipinadala kami ni Ginang Qin para kunin ang ina ni Bai Qingyue papunta sa pamilya Qin. Ginoong Bai, ibigay niyo na agad ang tao. Ano ang ibig sabihin ng pamilya Qin? Bakit niyo kukunin ang... Oo. Dadalhin namin kaagad ang tao sa inyo. Huwag po kayong magalit. Bai Qingyue, humanda ka sa akin. Qingyu, patawarin mo ako, anak. Matagal na akong nabubuhay, talagang nagiging ulyanin na ako, at ginagamit ng ibang tao. Halika. Ma, ang nangyari ay nangyari na. Pero hindi ko rin inasahan na ang aking tunay na ama ay ipagbibili ako sa iba. Pero ngayon, alam mo na ang tunay kong pagkatao. Ako. Baliw ka talagang bata.
Ang mahalaga sa akin ay ikaw, hindi ang iyong katayuan. Bukod pa rito, may gusto akong ipakita sa iyong tao. Sino? Sumama ka kay inay at malalaman mo. Halika. Sinyo. Ma, akala ko hindi na kita makikita muli. Baliw na bata. Ikinulong ako ng tatay mo sa mental hospital. Akala ko hindi na rin kita makikita pa. Mental hospital? Salamat kay Butler Wang na sinabing sumusunod siya sa utos ni Mrs. Qin para makita kita. Pero sino ba itong Mrs. Qin na ito? Bienan, matagal na panahon na, pinahirapan ka. Hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ikinasal na ako. Siya ang aking biyenan. Siya si Qin Shiyan. Ah, ma. Ito ang maliit na regalo ko sa iyo. Singyue. Si Bai Guangxiong ba? Ang walang pusong iyon, ang may gawa. Ma, hayaang ipaliwanag ko sa iyo. Nakita ko na ang biyenan ko, Qingyue, Xian. Simula ngayon, magsasama na kayong dalawa ng maayos. Ma, Ngayong nakita ko na ang biyenan mo, may naisip din akong isang bagay. Ang dote na ibinigay sa pamilya Bai dati, ipapakuha ko at ibibigay ko sa iyo para pamahalaan. Ngayon, isang bahay na lang para sa kasal ang kulang. ma, hindi na po kailangan. Ma, sa wakas, napagtanto mo na rin ang problemang ito. Talaga, pag may asawa, kinalilimutan na ang ina. Qingyue, sasama ako sa iyo para bumili ng bahay. Tungkol naman sa iyo, umalis ka na at bumalik sa kumpanya. Tara na. Huwag mong kalimutang isipin ako. Hindi ba yan ang walang kwentang ate ni Kiang Kian? Bakit siya nandito? Hoy, Kiang Kian, nakita ko ang ate mo. Nasa sales office. Qingyue, tingnan mo muna. Babalik ako agad. Sipo. Magandang araw, miss. Gusto mo bang tulungan kitang magpaliwanag? Sika po. Salamat. Magkano ito? Napakagaling mo pumili, miss. Ito ang pinakamahal na unit sa Imperial Court Estate. 500 metro kwadrado lahat. 78 milyong pesos. Ang mahal naman? Kung cash payment, may diskwento kami. Kung hindi naman makakabili, bakit pa nagpapanggap na mayaman? Nakakahiya naman. Di ba? Ikaw pala. 78 milyong. Kaya mo bang bilhin? Hindi sa pinangungunahan kita, Bai Qingyue. Nakakita ka na ba ng ganoong kalaking pera? Kung nakakita man ako. Anong kinalaman mo ron? Isa ka lang naman na ahente ng real estate. Ang trabaho mo ay mag-alok at magpakita sa akin, hindi ang manguyam sa personal na buhay ng iba. Ikaw. May iba pa ba kayong mga listahan ng bahay? Titingnan ko. Meron po, dito po. Sumazabat ka. Hindi mo ba nakita na nagsasalita ako? Jao na, anong ginagawa mo? Ako ang manager. Pinamamahalaan ko ang aking intern. Anong pakialam mo? O baka naman kailangan mo rin ng leksyon? Huwag kang masyadong abusado. Hayaan mo na po, ma'am. Ayos lang po ako. Ano ba talaga ang ginagawa mong nakatayo lang dyan? Dali, lumapit ka. Bakit ka ba ang bagal kumilos? Zao na, tama na. Panghihimasok, ganun ba? Ito ang kapalit ng panghihimasok mo sa buhay ng may buhay. Naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan kita dahil bastos ka. Tita Long, tingnan niyo po. Ito ang tunay na ugali ng ate ko. Papatayin kita. Tigil, Kiang Kian. Mo, anong nangyayari? kausap ko lang po siya sa bahay. Pero siya pa ang... Ginang, ano bang mayroon kayo? Bakit bigla na lang kayong nananakit? Nirekomenda ko lang naman sa kanya ang isang murang bahay. Tapos sinabi niya raw na wala raw akong respeto sa kanya dahil hindi ko raw nirekomenda ang pinakamahal. Ma, nagsisinungaling po siya. Siya po si Jao na, kaibigan ni Bai Kiang Kian. Noon pa man, palagi na lang siyang may masasamang salita laban sa akin. Ngayon lang, wala siyang dahilan para guluhin ako at sinaktan pa niya ang intern na iyon. Sobrang nagalit po ako, kaya lang ako gumanti. Ate, paano mo naman ako masisiraan ng ganyan? Hindi. An ko po siya kilala. Auntie Long,
Nakita niyo po mismo na siya ang nanakit. Hindi mo siguro. Akalain na magpapalusok ka pa ano? Ma, hindi ko po talaga ginawa iyon. Ouncy Long. Siya po? Nagpapanggap lang siyang mabait sa harap niyo. Dapat po, paalisin niyo na siya sa Kin family. Ako ang dapat maging manugang ng Kin family. At gusto ko pa sanang alagaan kayo ng maayos. Alagaan ako. Si Bai Qingyue, isa lang siyang hamak na basura. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ng Qin family. Ouncy Long, kayo. Para sa akin, ang manugang ng Qin family. Sa tingin ko, si Qingyue ay lubos na karapat-dapat. Ikaw naman, sino ka ba para magsalita? At naglakas loob ka pang magkunwari sa harap ko. Ma, Huwag po kayong mag-alala, nanay ang bahala sa iyo. Aling Long, Bakit mo ako tinatawag na aling? Magkakilala ba tayo? At ikaw naman, nagpapalabas ka ng masama tungkol sa aking manugang. Kung oo, ano ngayon? Matandang babae, pinapayuhan kitang huwag ka nang makialam pa. ang babaeng hangal na ito. Anong tinawag mo sa akin? Matandang babae? Sa edad mong iyan, bakit ka pa nagpapanggap? Nasaan ang manager? 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 Ma, huwag mong hayaang masira ang kalusugan mo dahil lamang diyan. Sino ang sumisigaw kanina? Ano ang nangyari? Manager Chen, binubuli nila ako. Ayop na babae. Sila lang ang gumagawa ng gulo. Bilisan mo at maghanap ng tao para hulihin sila. At pati na rin yung intern na yon, patuloy talaga siyang sumasalungat sa akin. Aray, bakit parang pamilyar ang mukha niya? Ikaw, tanggal ka na. Hindi mo man lang tatanungin kung ano ang dahilan? Dito. Ako ang masusunod. Sa Dido Halting, hinding-hindi kami mauubusan ng mga benta. At saka, kayong dalawa, bilisan ninyo at umalis na kayo. Ngayon na, dali, agad-agad. Alam mo ba kung sino ako? Maglakas loob kang paalisin ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Basta dito, kapag nagsalita ako, si Chen Yang, wala nang ibang tao ang maglalakas loob na sumagot. Ayaw ninyong umalis, hindi ba? May tao ba riyan? Palabasin ninyo sila. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Walang kwenta. Alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Boss, hindi ko po alam. Kayo na dalawa. Tanggal na. Alam mo ba kung sino ang ginulo mo? Ang Kin Group, si Qin Xian. Chin Group? Anak, sa wakas dumating ka. Ma, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Ayos lang ako, pero tinulungan ako kanina ng intern na iyon, kaya siya tinanggal. Hindi naman siya tinanggal. Siya si Chen Yang at wala siyang silbi. Ang posisyon mo bilang assistant manager tanggal na. CEO Qian. Simula ngayon, ikaw ang bagong assistant manager. Salamat po, CEO Qian. Salamat po, Miss. Ayos lang, hindi naman talaga iyon ang kasalanan mo. Seo Qian, ayoko. Makita ang tatlong iyan. Hindi ka pa ba kikilos tulad ng sinabi ng asawa ko? Opo. Ilabas niyo sila. Hindi po. Ginoong Qian, hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Ginoong Qian, Nagkamali po ako, Binibining Bay. Palampasin niyo po ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Binibining Bay. Hindi ba dapat nasa kumpanya ka? Bakit ka narito? Kailangan pa siyang umalis bago mo maalala. Ngayon, sa pagbili ng bahay, kailangan kayong dalawa ay narito para makumpleto ang proseso. Kadarating ko lang, tinawagan ko siya para papuntahin siya, pero hindi ko inaasahang makikita ko si Bai Qianchan. May nagustuhan ka ba? Tiningnan ko, pero sobrang mahal. 78 milyon. Sa tingin ko, kalimutan na lang. Sa ibang araw na lang tayo maghanap sa ibang lugar. Kung gusto mo, pilihin mo na. Iswipe ang card ngayon. Opo, Ginong Chin. Anong pipirmahan niya? Qingyue, ito ang bahay na para sa iyo. Ma, sobra namang mahalaga ito. Hindi mahalaga. Huwag kang mag-alala. Sa pamilya Qin, hindi kami kapos sa anumang bagay, maliban sa dami ng pera. Masyadong mapagbigay talaga. Alam ni Mama na ang relasyon mo at ni Xian,
kailangan pa ng pagpapalaki. Ako ang magdedesisyon. Simula bukas, pumunta ka sa Kin Group at si Xian, makipag-ugnayan kayong dalawa. Ha? Teka, Bakit? Ayaw mo akong iwan? kahit pumayag akong pumunta sa kumpanya, pero ayaw kong ibunyag ang relasyon natin. Nakakahiya bang maging karelasyon ko? Hindi, gusto kong umasa sa sarili kong pagsisikap. Ayaw kong pagdating ng panahon, sabihin ng iba na ako ay nakakuha ng pabor. Gusto mong pumayag ako? Sige. Halik na lang. Ikaw, Nasa iyo ang pagpili. Boss, kailangan ko bang ipaliwanag ito sa mga tauhan sa ibaba? Huwag mo nang gawing masyadong detalyado. Sabihin mo lang sa supervisor. Naalagaan siya. Masusunod. Ito ang bago nating kasamahan, si Baiching Yue. Siya ang mamamahala sa pagpaplano. magandang araw sa inyong lahat. Sana ay maging maganda ang ating samahan. Tingnan mo nga ang suot niya. Sa Tiangge lang yata galing, ano? Tapos ang mukha niya, hindi ko alam kung gaano karaming pulbo ang inilagay. Yung mga taong bigla na lang pinababa rito, hindi ko alam kung anong gimmick ang ginawa. Baka nga pati boss natin, nakasama na niya sa kama. Bye Molly, ikaw rin nandito ka? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Magkaklase tayo noong high school. Magkasama tayo sa isang klase dati. Hindi ba galing sa ibang bansa si Bai Molly at nag-aral doon? Oo nga. Si Baiching Yue ay nakikipagsosyalan lang yata ng walang batayan. Hoy, sino ka ba sa tingin mo? Para ikumpara mo ang sarili mo kay Molly namin. Tapusin mo itong mga dokumentong ito. Kailangan ko ito ngayon din. Ngayon din? Nagbibiro ka yata. Para bang nagbibiro ako sa iyo? Kung di mo to matapos ngayon, huwag ka nang umuwi. Ang hirap-hirap kong gumawa ng isang persona para maging taga-ibang bansa. Muntik mo na itong masira. Kung hindi kita titigilan, baka isipin mo na madali akong harapin. Hindi nga marunong maglakad ng maayos. Hindi ko alam kung para saan pa siya nandito. Jamming, hindi tama iyang sinasabi mo. Ang mga taong nakapasok dahil sa koneksyon ay hindi nga pare-pareho. Baka kung sino siyang taong mahalaga. Oo nga. Ingat kayo sa pagsasalita, baka masindak kayo. Sika na, huwag na tayong maksalita pa. Baguhan din naman siya, kaya huwag na nating apihin pa. Baiching Yue, bilisan mo at pulutin ang folder, tapos bilhan mo ako ng ilang tasa ng kape. Libre ko ang merienda ng lahat. Salamat, Molly. Ang galante mo, Molly. Tiyaga lang, kalma. Nandito ka para magtrabaho, hindi para maghanap ng gulo. Tiyaga lang ulit. Fangke. Sinabi ko na sa iyong batiin siya. Ginawa mo na ba iyon? Hindi pa, pupunta na po ako. Ziga. Sa oras na ito, bumili kang merienda at dalhin mo kay Ching Yue. Masusunod po. Hindi ba sinabi ko kay Chin Xian na ilihim ito? Baka ako ang pakay niya? Binibini handa na ang kape ninyo. Salamat. Kalihim Fang, ano ang pinasasabi sa iyo ni CEO Qin? Ano? Ang asawa ng CEO ay nasa department natin? Oh, Baka hindi yung bagong empleyado. basta siguraduhin mong tratuhin mo siya ng maayos. Ang asawa ng CEO natin. Bai ang apelyido. Ang asawa ng CEO ay nasa department natin? Dalawa ang may apelyidong Bai sa department natin. Isang Bai Molly, isang Baiching Yue. Ang asawa ng CEO ay isa sa kanila. Sa tingin ko, hindi si Baiching Yue. Baka si Molly, galing siya sa ibang bansa at isa siyang mayamang dalaga. Bagay na bagay sila ng CEO. Sa tingin ko, siya nga. Molly, Bakit? tingnan mo naman,
Asawa na pala ng CEO, pero masipag pa rin. Asaban CEO, huwag ka nang magpanggap, alam na namin ang tungkol sa iyo. Nagpadala pa nga si CEO Chin ng pangmerienda. Hindi ba't para sa iyo iyon? Hindi pa sinasabi ng CEO ang tungkol dito. Molly, sana'y protektahan mo kami. Ang mga tanga, inakala talaga nila na ako ang asawa ng CEO. Tama, ako nga ang asawa ng CEO. Kapena, Ginang Presidente, sana sa hinaharap ay tulungan mo kaming umasenso. alam niyo pala kung sino ako? Anong alam mo kung sino ka, Bai Qingyue? Dumilat ka at tingnan mo ng maigi. Si Molly ang ginang presidente. Ano? Siya ang ginang presidente? Tama, ako nga. Bai Qingyue, bakit ganyan ang tingin mo? Dali, ipamahagi mo na sa lahat ang kape. Salamat, Molly. Bye, Molly. 6 na tasa lahat, umaabot sa 146, ilipat mo sa akin. Ngayong kape, ipainom mo na sa lahat. Bago ka pa lang sa kumpanya, dapat matuto kang makipag-ugnayan, tinuturuan na kita, huwag ka nang magpasalamat. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong magbayad? Bai Qingyue, binigyan na kita ng pagkakataong ipainom ang kape sa lahat. Dapat magpasalamat ka sa akin, hindi humingi ng pera. Anong klaseng tao yan? Magkano ba ang isang tasa ng kape? Ikaw ay bago, kaya dapat kang gumastos para sa kape, para igalang kaming mga veterano. Veterano? Pwede ko bang tanungin kung isa ka ng matanda at kulubot? O isang paa mo na ba ang nasa hukay? Nangangahas kang sumpain ako? Ikaw, ang lakas ng loob mong lumaban. Sino ba ang pinanganak para lang apihin? Kung pinapayagan mong apihin ako, hindi ako pwedeng lumaban? Molly, kailangan mong ireklamo siya sa manager. Ipaalis mo siya sa trabaho. Bai Qingyue, humihingi ka ang tawad. Wala naman akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? At saka, ibalik mo agad sa akin ang bayad sa kape. Kung hindi, sasabihin ko sa ibang tao na ang kagalang-galang na asawa ng CEO ay walang pambayad kahit sa 100 piso? Ikaw, anong klaseng tao iyan? Bakit ang tapang niya? Sobrang bastos naman. Molly, tingnan mo siya. Sige na, huwag kang magalit. Kakausapin ko si Boss Chin para tanggalin siya. Salamat, Molly. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Hoy, nasaan ka ngayon? Ito lang? Molly, ito lang ang pera na mayroon si nanay. Anong nangyari sa iyo? May problema ba? Huwag ka nang magtanong pa. Ate, ayos ka lang ba? Wala ka bang mata? Nadumihan mo ang sapatos ko. Bye, Molly. Bakit ka nanunulak ng tao? Cleaner lang siya. Gagawin ko ang gusto ko. Ikaw? Ayos lang, hayaan na. Ito ang pambayad sa kape. Para sa iyo. Anong klaseng tao iyon? Ate, sigurado ka bang ayos ka na, ate? Talagang ayos lang ako. Maraming salamat ha. Manager Bai, Dapat naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. naiintindihan po, Molly. Huwag kang mag-alala. Ang pagdisiplina sa kanya, ipasa mo na lang po sa akin. Bai Qingyue, Manager Hu, may kailangan po ba kayo? sumama ka sa akin sa labas. May pag-uusapan tayo. Ito ay trabaho ng public relations. Wala akong kinalaman dyan. Sinabing sumama ka, kaya sumama ka, hindi naman kita sasaktan. Kung matatapos ang kooperasyong ito, baka maaari ka pang maging regular na empleyado. Alas 7:30 na. Hindi ba masyadong gabi na ito? Sige, sasama ako sa'yo. Mabuti. May pupuntahan lang ako sandali. Huwag na akong hintayin sa hapunan. Hello? Funke, kailangan ba ng planning department ng kumpanya na lumabas para makipag-usap sa kooperasyon? Boss, ngayon ay makikipag-usap sa Yancheng tungkol sa isang commercial cooperation. Ngunit matagal nang hindi ganoon kalakas ang kanilang interes. Sila ang nag-request na makipagkita ngayon. Alam ko na. Inumin mo itong alak at pipirmahan na ni CEO Shu ang kontrata sa atin. Hindi ko na talaga kaya. Miss Bai, uminom ka pa ng isang baso. Kapag ininom mo ito,
pumapayag akong makipag-cooperate sa iyo. Ayos, Binibining Bay. Ang lambot talaga ng kamay mo, parang itlog na binalatan. Ahahaha. Ginoong Shu, pakiusap, maging desente ka. Binibining Bay. Hindi ko na talaga kaya pang uminom. Mauna na muna ako. Binibining Bay, nandito ka na. Huwag ka munang magmadaling umalis. Maupo ka muna at mag-usap pa tayo. Ginoong Shu, nandito rin si Supervisor Hu. Mag-usap muna kayo, babalik din ako agad. Ginoong Shu, anong ginagawa mo? Haha. Munting dilag, kung sasama ka lamang sa akin, tinitiyak kong magiging masarap ang buhay mo. Tinitiyak kong hindi ka maaapi sa kumpanya. Hahaha. Tama, Bai Qingyue. Dapat mo akong pasalamatan. Dahil ipinakilala kita sa ganitong magandang trabaho. Ang lahat ng mga ari-arian ni Ginoong Shu aabot sa 10-10 milyong piso lahat. Masisiyahan ka na sa buhay mula ngayon. Ginoong Shu, hindi na muna kami makikigulo. Bitawan mo ako. Haha, munting dilag. Gusto ko talaga, yang ugali mong nagpapaka-inosente. Halika na. Bitawan mo ako. Puta, naglakas loob kang saktan ako. Binabalaan kita. Huwag kang lumapit. Ikaw, huwag kang lumapit. Huwag ka talagang lalapit. Aba, naglakas loob kang. Si Boskin. Halika, hintayin mo ako sa labas. Halika, tumayo ka rito. Huwag kang lumingon. Ayan, sabi ng huwag lumingon. Halika. Nag-aalala ako sa iyo. Hindi na maulit. Ay, hindi ko na talaga kailangang pumunta. Ang ginawa ni Hulin kagabi, wala akong naiwang ebidensya. Kahit nahanapin ko pa si Hulin, pwede niya itong itanggi ng tuluyan. Kapag nahanap ko ang ebidensya na gumagawa siya ng masama, sasabihin ko sa'yo. Ay, may nakalimutan ka ba? Ay pinababayaran pala siya ang lalaki. Anong nangyayari? Bakit naging dead number ang cellphone ni Ginong Su? Manager Hu. Nandito ka. Sumunod ka sa akin sa opisina. Hi, bakit siya pinapahanap ng manager? Sino ang nakakaalam? Siguro may mahalaga siyang gagawin. Talagang may mahalaga siyang gagawin. At malaking bagay pa. Wow, Molly. Ang ganda ng kuwintas mo. Maliit na regalo ito mula sa asawa ko. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Milyon lang naman ang halaga niyan. Wow, 10 milyong halaga. Nainggit ako sa iyo, Molly. Sobrang bait ng asawa mo sa iyo. Molly,
Ano nga pala ang sinasabi mo kanina? Anong ginawa ni Bai Qingyue? Baka matatanggal na siya sa trabaho. Matatanggal. Tingnan mo, siya ay isang kabit, pinababayaran. Diyos ko, hindi mo talaga aakalain na sa ganyan niyang kahirap tingnan, may magsusustento pa sa kanya. Siguro, sinasadya niya lang na magpanggap sa harap natin. Hay, totoo ngang hindi mo lubos na kilala ang isang tao. Nagpakababa siya para maging kabit dahil lang sa pera. Tama. Uy, Jasmine, nakita mo ba ng malinaw ang mukha ng may-ari ng sasakyan? Hindi ko malinaw na nakita ang mukha. Pero parang may nakita akong puting buhok. Tiyak na matanda na siya. Sa tingin ko, matandang lalaki ang nakuha niya, no? Baka naman inaasam niya ang pensyon nito. Nakakatawa talaga. Manager Hu, may kailangan ka ba sa akin? Qingyue, kagabi ikaw, at si CEO Shu. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Inutusan kitang samahan si CEO Shu kagabi sa inuman, at sa huli, ipinakilala pa kita sa kanya. Wala ba kayong naging pag-unlad? Kaya pala sinasadya mong ipadala ako para makipag-inuman? Ano bang nagawa kong masama sa iyo? Ang OA mo naman, hindi ba't para naman yan sa ikabubuti mo? Tingnan mo, wala kang kapangyarihan sa kumpanya, at wala ka ring impluwensiya. Kung sasama ka kay CEO Shu, hindi ba't magiging marangya ang buhay mo? Dapat pa pala kitang pasalamatan? Sa totoo lang, simula nang pumasok ka sa kumpanya, napansin na kita. Tingnan mo, hindi ka nga mayaman, pero marami ka namang maipagmamalaki. Kung papayag ka, maaari rin kitang bigyan ng pagkakataon na maging team leader. Ha! Ang sakit-sakit. Bitawan mo ako. Masakit pa. Ang sakit-sakit by Qingyue. Huwag mong kalimutan na ako ang supervisor. Mag-ingat ka at baka sipain kita. Subukan mong sipain ako. Binalaan kita ako, si Bai Qingyue ay hindi basta-basta. Hindi ko alam kung bakit ang isang peste na katulad mo ay nakapagtago sa Qin Group ng ganoon katagal. Nakakasuklam talaga. Bai Qingyue, maghintay ka. Bakit? Anong meron? Bai Qingyue, magkatrabaho tayo, kaya naiintindihan ka pa namin. Pero dahil sisipain ka na, hindi ba dapat ngayon ay ililibre mo kami ng inuming pangpaalam? Sisipain ako? Ako? Tama na ang drama. Sinabi na sa amin ng asawa ng presidente. Nakita mismo na bumaba ka sa kotse ng ibang matandang lalaki. Oo nga. Nagpapanggap ka pa bang inosente? Baka napagsawaan ka na ng matandang lalaki, di ba? Nakita na namin ang mga litrato. Qingyue, kamusta ang galing ng matandang yon? Sa susunod, hindi mo babalak na magkaanak sa kanya. Bye Molly, pareho tayong babae pero nagkakalat ka ng maling balita tungkol sa akin, hindi ba? Kinakalat mo ba ang masasamang chismis tungkol sa akin? Ginawa mo na iyan, kaya hindi ka dapat magreklamo. Ikaw. Ang mga tao, dapat alam na alam nila ang kanilang lugar. Dahil sa masama mong pag-uugali, hindi ka karapat dapat manatili sa pangkatkin. Umalis ka na agad. Talaga bang lumalabas na ang tunay mong kulay? Bye Molly, huwag kang masyadong mapang-api. Inaakala mo ba talaga na ikaw ang asawa ng CEO? Kung hindi ako ang asawa ng CEO, ikaw ba? Ha 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 ha. Tama. Ako ang asawa ng CEO ng Pangkatkin. Ha ha ha. Nakakabaliw ka. Ha 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 ha. Ang mga tao ay dapat may kaalaman sa sarili. Kung lahat ay nagsasabing sila ang asawa ng CEO, hindi ba't masyadong abala ang asawa ko? Ha 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 ha. Tama. Para kang palakang gustong kumain ng karne ng sisne. Ay naku. Ay. Nasaan ang kuwintas ko? Nakita ba ninyo ang kuwintas ko? Tulong, hanapin natin. Regalo iyon ni Jikin. Mahigit 10 milyong halaga iyon. Sige, hanapin na natin. Are, Anong ginagawa mo? Iyan ang bag ko. Ito ang kuwintas ko. Qingyue, bakit ka nagnanakaw? Bakit nasa bag ko ang kuwintas mo? ikaw na magnanakaw. Nagpapanggap ka pa. Kung hindi ko binuksan ang bag mo, nailihim mo na. Bai Qingyue, ang mahal na kuwintas na ito, lakas loob mong nakawin. Molly, tumawag ka na ni pulis. Si Bai Qingyue nagnakaw. Huwag kang tumawag ng pulis. Peke ang kuwintas ko. Kapag tumawag tayo ng pulis, tiyak na mabubuking ako. Qingyue, hayaan mo na. Humingi ka ng tawad sa akin, tapos mag-resign ka. Hindi na kita sisisihin pa sa nangyari. Wala naman akong ninakaw. Bakit ako hihingi ng tawad? Nagmamalinis ka pa, dali. Hanapin niyo ang supervisor at paalisin siya. Hindi ako. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Kumpanya ito, ingay ng ingay. Hindi ba kayo natatakot na maparusahan? Supervisor, may malaking problema.
May nagnakaw. Sino ang nagnakaw sa kumpanya natin? Siya, si Bai Qingyue. Ninakaw niya ang kuwintas ng asawa ng presidente, na mahalaga, na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. 10 milyong kuwintas? Hindi po ako. Supervisor, pwede po nating tingnan ang CCTV ng kumpanya. Sino ka para mag-demand niyan? Para makita ang CCTV. Bai Qingyue, formal kitang ini-inform ngayon. Tanggal ka na. Bakit? Hindi mo man lang inimbestigahan ang katotohanan ng sitwasyon tapos tatanggalin mo na lang ako ng ganyan kabilis? Dito, ako ang batas. Sinabi kong tanggal ka, kaya hindi ka na pwedeng manatili. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Boss Chin? Boss Chen, Bai Qingyue, kailangan mong malinawan. Ang kinalaban mo ay ang asawa ng presidente. Oo nga, sobrang mahal ni Boss Chin si Molly. Kahit dumating pa si Boss Chin, siguradong makikinig lang siya kay Molly para tanggalin ka. Tama ka, Bai Qingyue. Akala mo ba pagdating ni Boss Chin, hindi niya papansinin ang asawa niya para lang kampihan ng isang outsider? Hindi ko sinasabi ang identity ko dahil ayaw ko na mag-alala ang asawa ko. Bai Qingyue, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. Mapapatawad pa kita at hihilingin ko sa manager na bigyan ka ng pagkakataong manatili. Hindi ko alam kung saan ba nagkamali ako sa inyo, kaya sabay-sabay kayo sa akin. Pero ipinapakita niyo sa akin kung sino talaga kayo. Hindi ba't sinabi mong ikaw ang asawa ng presidente? Kung ganun, tawagan mo si Boss Chin ngayon. Tingnan ko kung gagawin ba ni Boss Chin na basta-basta na lang akong sisantehin ng walang kaalam-alam sa katotohanan. Molly, tawagan mo na si Boss Chin para siya na ang magtanggal sa kanya. Molly, tawagan mo na si Boss Chin. Sobrang walang galang niya. Sige, tatawagan ko ang asawa ko ngayon. Anong ginagawa mo? Kailan pa naging ang number ni Boss Chin ay yon 0010? Molly, anong ibig mong sabihin dito? Supervisor, anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ako? Sobrang abala ng asawa ko? Nakakakita siya ng daan-daang libo sa loob ng 1 minuto? Tingin mo ba kayanin niyo siyang abalahin? Opo. Kasalanan ko ang lahat. Totoo naman po. Sobrang abala ni Sir Kin, paano pa siya magkakaroon ng oras para asikasuhin ang ganitong bagay? Ganyang katusong pag-arte. Kayo lang ang maniniwala. Ano? Ibig mong sabihin, nasa iyo ang numero ng asawa ko? Kung mayroon man o wala, malalaman na natin kung susubukan, hindi ba? Balif ka. Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Supervisor Hu, alam mo sa puso mo kung ako ang asawa ng CEO o hindi. Inuutusan kita ngayon, palayasin mo siya rito. Sabi ni Secretary Fang noon, ang apelido ay puti. Kahit pareho silang apelidong Bai, ngunit halata naman, mas malaki ang posibilidad na si Bai Molly. Si Bai Qingyue ay nagpapanggap lang talaga na malakas dahil may kinakapitan. Hindi ko pwedeng galitin si Bai Molly. Guardia, bilisan ninyo. Palayasin ninyo siya rito. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Sir Chen. President Qin, dumating kayo sa tamang oras. May tao rito na nagpapanggap na asawa ng presidente. Ang mata mo ay bulag? Hindi mo ba makilala kung sino ang tunay na asawa ng presidente? Anong ibig mong sabihin? Patawad. Nahuli ako. Mahal, bakit ngayon ka lang dumating? Si King? Si Qingyue pala ang asawa ng presidente. Nalin lang tayo. Paanong nangyari ito? Impossible. Gusto ko sanang makisalamuha sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Pero hindi ko inaasahan na napakabagsik ninyo. Hindi na ako magpapanggap. Ilabas na ang lahat. Hindi ba't gusto nyo akong paalisin? At itaboy? Supervisor Hu, utusan mo sila na dalhin ako? Wag po, Qingyue. Wag mo po sanang dibdibin. Fangke, tumawag ng pulisya. Si Hulin at ang babaeng nagpapanggap na si Qingyue, lahat sila ay ipasok. Para naman sa iba, tanggalin sa trabaho. Masusunod. President Qin, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Paanong nangyari ito? Qingyue, ako. Umalis ka. Teka muna. Bakit? Anong tawag mo sa akin kanina? Tawagin mo ulit ako. Ako. Nilalait ko lang si Bai Molly. Hindi ako naniniwala doon. Lintik ka. Sinira mo ang lahat sa akin.
Walang hiya. Hindi kita palalampasin. Sino ka? Umalis ka. Nabalitaan ko na ang lahat tungkol sa iyo sa pamilya Kin. Hindi mo ba gustong maghiganti? Anong paghihiganti? Wala na akong kahit anong natitira. Kaya hahayaan mo na lang na makita ang babaeng iyon na sipa-sipa ka habang siya ay nag-enjoy bilang asawa ng CEO. Gusto kong gawin mo ang 2 bagay para sa akin kapag nagawa mo na. Bibigyan kita ang 5 milyong piso. 5 milyong piso? Bakit ako? Dahil pareho nating kinamumuhian ng iisang tao. Sino kayo? Hindi ko inasahan na ang kagalang-galang na si Ginoong Chin ay hindi marunong magtali ng sariling kurbata. Ay, nagkurbata ka na ba sa ibang lalaki? Ikaw ang pangalawa. Ang una ay ang tatay ko. Malalampasan mo rin iyan. Hoy! Anong sinasabi mo? Nawawala ang nanay ko. Molly, saan ka pupunta? May pakialam ka ba kung saan ako pupunta? Wala na akong trabaho syempre. Pupunta ako sa interview. Mabuti naman, Molly. Alam kong kaya mo iyan. Bakit may nanay akong kasing walang silbi mong ito? Dala-dala mo pa rin iyang kutsilyo sa pagpasok mo sa trabaho? Dinala ang nanay ko. Bakit hindi ninyo alam lahat? Miss Baybay, lubos po kaming humihingi ng inyong paumanhin. Ang duty doctor kagabi ay nagpunta sa banyo at doon po nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban. Sinasabi ko sa iyo, kung may masamang nangyari sa kanya, huwag na kayong umasang magbubukas pa ang inyong ospital. Chingyue, kumalma ka. Pinapahanap ko na kay Fangke. Bai Chingyue, nasa kamay ko ang nanay mo? Sino ka? Nasaan ang nanay ko? Anong gusto mong gawin? Dapat sisihin ang mabait mong anak. Huwag mong saktan si Chingyue. Sa akin ka na lang maglabas. Sa iyo maglabas? Ano ka ba talaga? Sinasabi ko sa iyo, si Bai Chingyue, ang dahilan kung bakit wala akong makuhang trabaho sa buong Maynila. Sinira niya ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Anak ko, paano na ang ginagawa mo? Ma, magtiwala ka na lang. Itong hadlang na si Bai Chingyue, tiyak na aalisin ko. Sabihin mo, mamaya, kung kakayurin ko ang mukha ni Bai Chingyue, si CEO Chin, mamahalin pa rin ba siya? Bitawan mo siya ngayon. Nandito ka na pala. Ma! Chingyue, huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Bay Molly, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Pakawalan mo muna ang nanay ko. Baka Valencia. Huwag mo na yan isipin talaga. By Molly, kahit anong kondisyon ay pwede mong sabihin. Pero dapat malinaw sa iyo, kung maglakas loob kang manakit, alam mo kung anong kaparusahan ang kakaharapin mo. Tinatagot mo ba ako? Ma! Chingyue, kalma. Ma? Chingyue, kalma. Kinshian, nasaktan ang nanay ko. Nasaktan siya. Nakakakilig na eksena. Gusto mong pakawalan ko siya? Sige,
Una, ihanda mo muna sa akin ang 100 milyong piso. Tapos ikaw, Bai Qingyue, lumapit ka. Palitan mo lang siya. Ibibigay ko sa iyo ang 200 milyong piso. Pwede mong gamitin ang pera na iyon para magpakasaya sa ibang bansa. Tapusin ang natitirang buhay mo, walang magiging problema. Pero ang tao, dapat pakawalan mo. Total naman itong matandang babae na ito ay may sakit na at malapit ng mamatay, mas mabuti pa siguro. Paunahin ko na siyang mapunta sa impyerno. Huwag, Bailey. Hindi ba ako lang naman ang gusto mo? Alam kong galit ka sa akin. Galit ka dahil binunyag ko ang pagkatao mo. Galit ka dahil hindi ka na makatira sa kumpanya dahil sa akin. Tama na ba, Qingyue? Nagbago na ang isip ko ngayon. Ngayon, lumuhod ka. Magbigay ka ng 3 napakalakas na pagpupugay sa akin. Tapos gumapang ka at magmakaawa. At maaari ko nang isaalang-alang ang pagpapakawala sa kanya. Kung luluhod ba ako, pakakawalan mo na ang nanay ko. Iyan ay depende kung gaano kasinsero ang pagluhod mo. Huwag, Qingyue. Hindi ka talaga pwedeng lumuhod. Hindi pwede, Qingyue. Hindi ka pwedeng lumuhod. Matandang babae. Ang dami mong salita. Ma, tiyak na luluhod ako. Qingyue. Yasmine, talaga bang magpapakalulong ka pa rin sa katigasan ng ulo mo? Ngayon, gumapang ka dito. Habang gumagapang, ay magmakaawa ka sa akin. Tama na. Cleaning lady. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ako? Anak ko, ito ay pagkidnap. Ito ay paglabag sa batas. Hindi ka dapat maging ganyan. Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka na. Anak ko, alam kong mahirap ang buhay natin ngayon, pero alam ng nanay na hindi mo kayang gawin ang ganitong bagay. Dati, napakabait mo. Tama na. Liu Hongmei, hindi ka pa ba tapos magsalita? Ang pagiging anak mo ay nagbibigay sa akin ng matinding sakit. Wala akong nanay na walang kuwenta na katulad mo. Kasalanan ko. Patawarin mo ako, anak. Pero Jasmine, ito ay krimen. Nakapanakit ka na ng tao. Kung magpapatuloy pa ito, ang natitirang buhay mo ay tuluyan ng masisira. Hindi ko hahayaang magpatuloy ka. Tapos ka na ba magsalita? Sumahimik ka. Kung hindi... Yasmina. Yasmina. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at tumayo. Jasmine, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang magkamali pa. Magsisikap pa ako. Kukuha rin ako ng mas marami pang trabaho. Magsisikap akong kumita. Upang mabigyan lamang kita ng mas magandang buhay. Okay ba? Anong mapapala namin sa kakarampot mong pera? Tumayo ka na diyan at umalis. Tira, walang saysay ang anumang sasabihin mo. Bulag na siya sa kasakiman. Yasmina, matanda na ang nanay mo. Pero kung sasaktan mo siya ngayon, titiyakin kong gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa kulungan. Kailangan mo bang maging ganyan katigas ang ulo? Yasmina. Hongmei, wala akong nanay na kasing tanga mo. Lumayas ka na diyan. Ma. Mamatay na kayong lahat. Yasmina, tigilan mo na nga yan. Ma. Boss! Hulihin siya. Ma? Ma! Yasmina, simula ngayon, Mama, ay baka hindi na makapagluto ng paborito mong sweet and sour na spare ribs. Ma, anong masarap ang niluto mo? Sweet and sour na spare ribs? Ang bango. Nakikusap ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo si Mama. Wala na akong ibang kamag-anak kundi siya. Fanke, dalian nyo. Dalhin siya sa ospital. Opo. Pasensya na. Kung hindi dahil sa nanay mo, hindi ka sana ligtas na nakatayo rito. Alam ko. Noon, kasalanan ko ang lahat. Paglaki ng tao, madalas nabubulag tayo ng ilang bagay. Gaya ko.
Palagi kong hinabol ang kayabangan. At pinabayaan ko ang nararamdaman ni Mama. At patuloy pang inuulit ang alam ko ng mali. Sobrang patawad. Pero may isang bagay akong sasabihin sa'yo. O galit ako sa'yo. Pero ni minsan hindi ko naisip na kidnapin ang nanay mo. May isang taong ang pangalan ay Bai Qiangqian. Siya ang nag-utos sa akin. At pagkatapos 7,800,000 piso raw ang ibabayad sa akin. Anong sabi mo? Bai Qiangqian? Ano? Nabigo pa pala? Ang liit na bagay hindi magawa, talaga namang walang silbi. Qiangqian, yung inutusan mo, nabigo. Dapat inutusan ko silang kidnapin si Gulin para takutin si Bai Qingyue. Sa kritikal na sandali, kung kaya nilang patayin si Bai Qingyue, ang pamilya Qin ay kukunin na akong asawa. Pero sino bang mag-aakala na nabigo sila? Yung mga gumawa noon, hindi ka sana ituro, di ba? Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Teka ma. Mamaya, pumunta tayo sa pamilya Qin. Hanapin natin ang pangalawang sangay ng pamilya Qin, sina Zhang Ru at Qin Yuanming. Gusto mong kunin ang atensyon ni Qin Yuanming. Dahil si Qin Shiyan, hindi niya ako gusto, kaya pwede akong umatras ng kaunti. Si Qin Yuanming ay isang magandang pagpipilian. Magandang paraan yan. Tara na. Bai Qingyue, anong ginagawa mo? Bai Qingyue, illegal ang ginagawa mo. Bai Qingyue, illegal ang ginagawa mo. Bai Qiangqian, ang pag-utos na ipakidnap ang nanay ko. Napakababa ng antas ng taktika mo. Bai Qingyue, sobra ka na. Kahit paano, mas matanda ako sa'yo. Naglakas loob kang manakit, tingnan natin kung hindi kita isusumbong sa tatay mo. At nagawa mo pa akong tingnan ng masama? Ma? Nagsisimula ka na? Hayaan mong patayin kita sa bugbog. Ma? Bai Qingyue, ikaw... Ah? Ma? Qiangshan? Bai Qingyue, pakawalan mo ako. Hindi kita patatawarin. Ah? Na dati, hindi ako nagagalit, ay hindi ibig sabihin na wala akong galit. Kapag naglakas loob ka pang gumawa ng masamang balak, mag-ingat ka dahil hindi kita palalampasin. Hayop ka, ikaw. Tay. Tay, dahil lang sa haliparot na to, naglakas loob siyang saktan kami. Bai Qingyue, talagang sobra kitang pinalusutan. Pinalulusutan mo ako? Noong sinisiraan ako ng pamilya Qin na nagnanakaw ako, kasali ka rin, hindi ba? Ganyan ba ang pagiging ama? Si Bai Qiangqian lang ang anak mo, at ako hindi na? Ika! Sige na, saktan mo ako. Sina, patayin mo na ako. Ngayon, kung hindi mo ako papatayin, putol na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Inakala mo ba talagang hindi kita kayang saktan? Ako! Qin, Mr. Qin. Qin? Bossing Qin? Siya ang nambugbog. Pukpugin ninyo siya. Bossing Qin? Nagkamali ako? Sipa. Diba? Aray ko. Bossing Qin, talagang nagkamali ako. Qinshiyan, hindi mo yan pwedeng gawin. Ate, bakit mo ginagawa yan kay tatay? Pagkatapos kong iwan ang asawa ko ng matagal, ganyan ninyo siya bubulihin? Ako na asawa niya.
Hindi naman pwedeng manatili akong walang kibo bilang asawa niya, hindi ba? Bossing Chin, niloloko ka lang niya. Nakita mo ba ang martilyo sa sahig? Siya ang nauna at nanggulo sa amin. Ako ang sumusuporta sa kanya. May problema? Ako? Kung gusto ninyo sa pamilya Bai na malugi, maaari ninyo akong diretsahan. Isang pindot lang ng daliri. Bossing Qin, kami po ang nagkamali. Humingi ako ng tawad kay Qing Yue. Pakawalan mo na si Guangxiong. Pakakawalan Pakakawalan ba natin siya? Pakawalan na. May hangganan ng pasensya ko. Ito na ang huli kong pagkakataon na ibibigay sa pamilya Bai. Kung magkakaroon pa ng isa, maghanda na ang pamilya Bai sa pagkalugi. Tara na. Anong problema? Wala lang, umalis na tayo. Ang pesteng ito, dito ba talaga para sirain ang pamilya Bai? Talagang walang-wala kang utang na loob. Talagang wala ka ng utang na loob. Guangxiong. Lintik na babae. Lahat ng ito ay dapat naging akin. Qinshian. Ayos lang ako. Sandali. Paano mo nalaman na pumunta ako sa pamilya Bai? Kung hindi lang ako pumunta sa ospital at sinabi sa akin ni Bai Molly ang totoo, hindi ko talaga malalaman na mag-isa kang pumunta sa pamilya Bai. Ang galing! Isang laban sa 3 tao. Nagalit lang ako, kaya ako ginawa yon. Hindi ka naman siguro galit, no? Galit ka nga? Aruy, huwag ka namang masyadong masungit. Sige na, huwag ka nang magalit pa. Hoy, sa susunod sasabihin ko na talaga sa iyo, okay? May susunod pa? Hindi po. Wala na talagang susunod. Huwag ka na kasing magalit. Hindi ko naman sinasadya. Anong gusto? Among gawin? Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ibig sabihin, si Qinshian ay may dating kasintahan at naging napakabuti ng kanilang relasyon. Tama. At si Jian pa ang nang iwan kay Qinshian noong panahong iyon. Si Qinshian ay matagal ding nanlumo. Tiyak na hindi alam ni Bai Qingyue ang tungkol dito. Kung malalaman niya na ang asawa niya ay umiibig sa ibang babae, magiging napakaganda ng palabas. Magaling na magaling ang sinabi mo. At saka, pinabalik ko na rin si Jian. Ershao, napakagaling mo. Maaari tayong magtulungan. Ngunit, kailangan mong sundin ang gusto ko. Ershao, lahat ay ayon sa iyo. Sir, may masamang balita. Sekretaryo Fang, ano ba talaga ang nangyayari? May problema ba sa mata mo? Xian. Binibining Bai, sigurado pong hindi niya po iyon maririnig. Huwag na po kayong mag-alala. Pangka, matagal ka na bang nasa tabi ni Qinshian? May gasto sana akong itanong sa iyo.
Ako, wala akong alam. May iba pa akong importanteng gagawin. Ako, mauuna na ako. Sige, umalis ka. Kung gusto mo, ipapakaltas ko sa sweldo mo kay Chin Xian. Binibining Bai. Tiyak na sasabihin ko ang lahat. Walang itatago. Ano? Ang relasyon nila? Si Binibining G po ang ex-girlfriend ng boss. Xian, matagal na tayong nagkahiwalay. Ngayon na nagkita tayo, hindi mo man lang ba ako titingnan? Umalis ka na sa bansa, bakit ka pa bumalik? Natapos na ang pag-aaral ko sa ibang bansa at bumalik ako. Akala ko makakalimutan ko na ang lahat, pero hindi ko inakala na hinding-hindi kita makakalimutan. Linawin mo ang sitwasyon. Tapos na tayo, alam mo yan. Xian, bumalik ako dahil sa'yo. Magkabalik ka na tayo. Ibalik natin ang lahat sa dati nating ganda. Mahal na mahal mo ako. Hindi ako naniniwalang kaya mo akong kalimutan. Gian! Kasal na ako. Igalang mo ang sarili mo. Pakiusap. Hindi ako talaga naniniwala. Pwede kayong magdiborsyo. Ako. Ching Yue. Hindi ito ang iniisip mo. Huwag kang magpatalo, Bai Qingyue, umuwi na ang ex-girlfriend niya. Kung hindi ka magiging matatag, mawawalan ka ng asawa. Alam ko, matagal nang hindi nagkita si Miss G at ang asawa ko, kaya normal lang na maging excited siya. Nabalitaan ko na mahilig si Miss G sa mapait na kape, kaya espesyal kong giniling ito para sa kaniya. Salamat, Miss Bai. Huwag na kayong mag-alala, Miss G. Kaibigan ka ng asawa ko, Qingyue na lang ang itawag mo sa akin, kung ayos lang. At ikaw, talaga naman. Malayo pa ang pinanggalingan ni Miss G. Imbitahan mo siyang kumain sa bahay mamaya. Gian, bagong dating ka pa lang sa bansang ito. Marami ka pang kailangang ayusin. Lumabas ka muna. Sige, Xian. Pero ang kumpanyang sasalihan ko ay may bilyong halaga na proyekto kamakailan kasama ang Kin Corporation. Mag-uusap na lang tayo ulit. Kin Xian, naglakas loob kang yakapin siya. Array. Ito ang nangyari. Noon, hindi niya alam kung sino ako, itinakwil ako at iniwan. Nang mabunyag ang pagkatao ko, bumalik siya at kumapit. Tapos, naaksidente ako. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa kahit na sino. Hindi ko talaga inasahan? Ang ating CEO Chin ay isang romantiko? Ang pagbalik niya ngayon, talaga nagulat ako. Isang pagkakamali lang talaga yun. Sige na, alam ko. Ang ganyang mga maliit na panlilin lang, nakikita ko pa rin iyan. Pero sa hinaharap, wala kang itatago sa akin. Kung hindi, Kung hindi, ano? ipaparamdam ko sa'yo, ang kamao na kasing laki ng sandbag. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nasa paningin ko. Boss, ako ay... Mas mabuti kung may mahalaga kang sasabihin. Boss, inimbestigahan ko ang impormasyon ni Gian. Bumalik na siya sa ating bansa ilang araw na ang nakalipas at nag-apply siya sa kumpanya ni Qin Yuanming. Siya pala iyon. Anong masasabi mo? Nang makita ka ni Chin Xian, hindi ba siya nabigla? Naparito ako para sabihin sa'yo, kanselado na ang ating pagtutulungan. Gian, kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman na gising na si Qin Xian. Gusto mo ba akong iwan sa ere? Sa isang banda kung tutuusin, kinukuha ko lang pabalik ang sa akin. Si Qin Xian ang lalaki ko. Walang sino man ang makakaagaw sa kanya mula sa akin. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang pagiging napaka-inosente mo talaga. Sobrang tindi ng pagmamahalan ni Bai Qingyue at Qin Xian, hindi mo ito kayang sirain mag-isa. Sino ka naman? Ako ang kapatid ni Bai Qingyue at ako rin ang makakatulong sa iyo. Gian, hindi mo pa rin siya masyadong kilala. Pero iba naman kami. Kung gusto mong maibalik si Qin Xian, kailangan pa rin nating magtulungan. Makalipas ang 2 araw, mayroong isang subasta. Lahat ng prominenteng tao sa Jingcheng ay darating. Sabihin mo, kung sa oras na iyon naging marumi si Bai Qingyue, mamahalin pa rin ba siya ni Qin Xian? Qingyue ko, sa makalawa na ang subasta. Gusto kong i-donate ito. Ito ay isang tunay na obra ni Tang Bohu. Oo nga. Tungkol naman sa iyo, mag-ayos ka ng mabuti bukas.
Ito ang una mong formal na pagdalo sa napakahalagang okasyon. Hindi ka dapat mapahiya. Ma, naintindihan ko. Ziga. Ang subasta na ito sa Jingcheng, kailangan kong dumalo. Ang dalawang mahahalagang bagay natin. Baka magbentang bilyon-bilyon? Pagkatapos, tayo, ang pamilya Bai, ay yayaman na. Hahaha. Aray! Yuyue. Mm. May kailangan akong ayusin sa kumpanya ngayon, kaya pinapasamahan na lang kita kay Fangke para bumili ng ilang damit panggabing sa mall. Huwag na kayong mag-abala, ako na lang ang pupunta mag-isa. Hindi na ako bata, hindi ako mawawala dahil lang sa pamimili ng damit. Walang limitasyon ang card na ito. Gamitin mo lang. May pera pa ako, hindi pa nga ubos yung bigay ni Mama. Iba yung bigay sa iyo ni Mama, iba yung bigay ko. Hindi ba dapat ginagastos ng asawa ang kita ng asawang lalaki? Sige, alis na ako. Hello ma'am, ano po ang kailangan ninyo? Gusto kong tumingin ng evening gown, yung isusuot sa isang party. Sige po, tumingin lang po kayo sa gusto ninyo. Teka, huwag mong hawakan. Ang mga gown namin dito ay high-end designer pieces. Daan-daang libo ang isang damit, o baka milyon pa. Kapag nasira mo yan, kaya mo bang bayaran? Pero hindi mo ba yan hinahawakan ngayon? Ako ang manager ng tindahan na ito. Sino ka ba para mag-inarte? Ang suot mo ay wala namang tatak. Gusto mo pa ring bumili ng gown? Pumupunta ka ba sa isang salusalo o sa isang uri ng hindi nararapat na pagtitipon? Lahat ng suot ko ay pinasadya. Kung hindi mo alam, hindi ibig sabihin ay mahirap na ang iba. Pinasadya? Baka naman ang nanay mo ay naghanap lang ng ilang pirasong tela sa bahay, tapos tinahilang para sa iyo, ha? Huwag kang sumobra. Tama na, umalis ka na. Huwag mo akong gambalain sa trabaho. Wow, Chanel na bag. Magandang araw po, miss. Ano po bang kailangan ninyo? Xingyue, hindi ko inaasahang nandito ka rin. Makaibigan po kayong dalawa? Tama. Kung nagustuhan niya ang anumang gown, balutin mo. Ibibigay ko na iyon sa kanya. Huwag na po, Miss G. Hindi naman tayo ganoon kakilala. Xingyue, hindi mo siguro ako takot, kaya nagmamadali ka ng umalis, di ba? Bakit naman? Yamang inanyayahan ako ni Ginang G. Manonood na tayo ng sabay. Ito lang ba ang mga damit? Pangit lahat. Miss, mayroon kaming mga pribadong koleksyon ng gown, pero ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sigurado ka bang bibili ka? Paano ko malalaman kung bibilhin ko kung hindi ko titingnan? Ang mga damit na ito ay hindi nakakaakit. Ilabas mo ang pribadong koleksyon ninyo. Si Po, Ginang. Ang gown na ito ay maganda. Sa akin na ang gown na iyan. Ginang G, ako ang nagpauna sa empleyado na ilabas ang gown na ito. Nakita mo naman, Xingyue. Inilabas lang ito ng empleyado pagkatapos kong pumayag. Isa pa, si Xian ay hindi naman hahayaan na mawalan ka ng gown. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa akin ang gown na ito? Hindi ako ganoon mapagbigay. Wala akong ugali ng pagpaparaya. Xingyue, gusto mo ba akong agawan? Dumating na. Sa wakas, lumabas din ang totoo mong kulay. Ngayon, damit ang inaagaw mo mamaya. Baka pati lalaki na rin. Ako, sa totoo lang, ayaw ko nang umaagaw, ayaw ko nang nakikipag-agawan. Kung sa iba, sa kanila na yon. Pero kung akin, hindi ako magpapatalo. By Xingyue, gaano ka pa nang katagal sa tabi ni Xian, ha? Ako, 3 taon akong kasama niya. Isang babae. Ibinigay ang pinakamahusay na 3 taon ng buhay niya sa kanya. Sabi mo nangga? Yun ay nakaraan na. Ako ang kasama niya ngayon. At saka, hindi ko siya iiwan na mag-isa para umalis. Ikaw! Lalayas ka! Hindi ba pera lang ni Xian ang habol mo? Ganito na lang, bibigyan kita ng 10 milyong piso. Iwanan mo si Xian. Bakit mo ako sinambal? Hindi si Qin Xian isang produkto. Hindi siya bagay na pwede mong presyuhan ng ganyan.
Ang sampal na iyon ay para sa kanya dahil hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Ibalot mo itong damit na ito. Magbabayad na ako. Doble ang halagang ibibigay ko, ibigay mo sa akin ang damit na iyan. Ay sige po, ibabalot ko na po agad para sa inyo. Baiching Yuan, nakita mo ba? Ang pagkakaiba ng ilang tao ay imposibleng magbago. Maaari akong magbigay ng benepisyo kay Xian. Pero ikaw? Qingyue, Bakit ka nandito? natapos ko na ang aking trabaho. Kailangan kong samahan ang aking asawa, syempre. Anong napili mo? Wala akong nagustuhan masyado. May isa namang bagay na ayos lang pero... Xingyue, lahat tayo ay magkaibigan. Kung gusto mo itong damit, bakit hindi mo na lang diretsahan sabihin, maaari ko itong ibigay na talaga sa iyo? Xian, dapat ikaw ay mas maging maalalahanin kay Qingyue. Hindi siya naglalakas loob na sabihin kung gusto niya ang isang bagay. Itong gown na ito, ituring mo na lang na isang regalo ko sa iyo. Miss G, itong gown na ito, dapat ay bibilhin ko sa halagang mahigit 100,000 piso, pero pinilit mo itong kunin. Mas piniling gumastos ng mahigit 200,000 piso, tapos ngayon ay ireregalo mo sa akin. Hindi ba masyado kang nalugi? Ang babaeng ito, naglakas loob siyang magbunyag ng sikreto ko. Salamat sa iyong kabaitan. Pero, sa tingin ko itong gown na ito ay ordinaryo lang. Huwag na lang natin itong kunin. Umalis na tayo. Ziga. Xian, kailangan mo ba talagang ipahiya ako ng ganito? Mas karapat-dapat ang asawa ko. At saka, may isa akong sinabing mali kanina. Mabibigyan mo si Xian ng benepisyo, pero material lang iyon. Ang tao ay may damdamin at kaluluwa, kung puro material lang. Sobrang bigo naman ang buhay na yan. Baiching Yue. Miss po, hindi na po namin talaga tinatanggap ang pagpapalit o pagbabalik ng aming mga gown. Umalis ka ngayon. Uy, ikaw. Qin Yuanming, itong auction, wala talaga akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Dapat kong makita na masira ang reputasyon ni Baiching Yue. Yuanming, kapag natapos na natin sina Baiching Yue at Qin Xian, pakakasalan mo ako? Sinabi ko na, tayo ay nagsasamantalahan lang sa isa't isa. Walang ibang bagay na magaganap. Ang nasa puso pala ni Qin Yuanming ay si Jian. Ang asawa ni Ginoong Qin ay napakaganda talaga. Napakaswerte ni Ginoong Qin. Sa laki ng okasyon, naninigas na ang mukha ko sa kakangiti. Hindi ba't yun ang 2 batong yon? Talaga palang ipinagmamalaki nila iyan at ipapamigay sa subasta? Anong nangyari at tawa ka ng tawa? Yung sinabi mo sa akin noong nakaraan, pinag-isipan ko. Tama ka, ang isang tao ay hindi dapat magkaroon lamang ng interes. Binibining G, hindi ko sinusubukan ang iyong pag-unawa. Ma, maya-maya, ikaw at si Liu Shufang, dalhin ninyo ang mga tao at pumunta kayo roon. Ziga, pumunta ka. Qin Yuanming, bakit ka nandito? Nakita kong nandito kayong lahat, kaya lumapit ako para tingnan. Uminom tayo. Halika, uminom tayo. Ay. Ate, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bai Qiangshan, hindi pa ba sapat sa iyo ang huling leksiyon? May reserbang damit sa taas, samahan kitang kumuha. Hindi ako pupunta.
Baka naman natatakot kang kainin kita. Nandoon lang ang damit. Ikaw na lang ang kumuha. Ganyan lang ang galaw mo. Akala mo ba ako'y bulag? Una akong pupunta sa 302. Hindi maaari, aking hiyas? Paano naman magiging peke? Ikaw ay sigurado na niloloko mo lang ako. Matagal na akong nag-appraise. Kung peke o hindi, makikita ko agad. Ito ay isang ordinaryong bato lang. Kung gayon, mali ang iyong kakayahan. Noong una, sa ibang bansa, may isang bato na halos kapareho nito, na na-auction ng bilyon-bilyong piso. Kung gayon, hanapin mo ang mga appraiser sa ibang bansa. Sinasabi ko na sa iyo, ang peke ay peke. Ang batong ito ay isa lamang sa pinakaordinaryong bato sa kalsada. Hindi ito maaari. Ito ay bigay sa akin ng pamilya Qin. Anak na Swile! Siguradong may ginawa siyang kalokohan? Gusto niyang bumagsak ang pamilya namin, ang pamilyang Bai. Gusto niyang gawing miserable ang buhay ng pamilyang Bai. Ang walang utang na loob na yan. Tingnan lang natin kung hindi ko patayin ang taksil na yan. Bai Qingyue, lumabas ka riyan. Guangxiong. Nakita ko lang, umakyat si Bai Qingyue kasama ang isang lalaki sa itaas. Ano? Umakyat kasama ang isang lalaki? Hindi siguro. Ang asawa ng CEO ng Qin Group nagtataksil ba? Anong klaseng okasyon ito? Para gumawa ng gulo. Nakakahiya talaga. Talagang may magandang palabas na mangyayari rito. Tara na. Mabilis na. Sumunod kayong lahat. Nasaan si Yuan Ming? Bakit hindi pa dumarating si Yuan Ming? Buksan mo ang pinto. Buksan ang pinto. CEO Qin, hayaan mo ako, ang suwail na babaeng ito. Kung magtataksil siya ngayon, tingnan lang natin kung hindi ko siya patayin ngayong gabi. Anak na suwail, ikaw na babaeng walang kahihiyan. Walang hiya. Kasal ka na, pero ganyan ka pa rin kawalang hiya. Huwag po. Tama na ang paghampas. Parang hindi si Qingyue ang boses. Bai Qingyue, ginawa mo yan, pero wala kang mukhang umamin, tama? Ikaw na walang hiyang nilalang. Ang pamilya Bai, tunay na pinalamukos mo ang dangal. Qin Yuanming, ikaw? Anak, ikaw. Kayo na ba ni Bai Qingyue? Ako. Bai Qingyue, ikaw na walang hiyang puta, nakipag-ugnayan ka pa sa kapatid ng sarili mong asawa. Ang kapal ng mukha mo. Xian, bakit nga ba kayo? Diyos ko, napakakatuwa. Hindi na aresto ang nambababae, pero nahuli ang sarili niyang anak. Si Qin Yuanming pa naman ay ang pangalawang ginoo ng pamilya Qin. Pero napakagaling din. Isang lalaki, 2 babae. Bakit? Bakit nga ba kayo? Kung hindi sila, sino pa? Ay, siyempre dapat ang... Ate, Bai Qingyue, bakit ka galing sa labas?
Nausukan ng alak ang damit ko. Balak ko sanang tawagan ang katulong para iparating sa akin. Pero nag-alala si Mama, kaya siya na mismo ang nagdala. Nakita ko nga na marumi ang damit ni Bai Qingyue kanina. Oo, nakita ko rin. Kapatid, Pinipining G. Yuanming, bakit kayong tatlo ay nasa iisang kama? Huwag mong sabihing, Hayop ka. Hayop ka? Dahil ito sa'yo? Ikaw ang nagplano laban sa amin? Xian, hindi ito tulad ng iniisip mo. Wala talaga akong ginawa. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta para hindi ka makuha ng iba nang hindi mo nalalaman. Qin Xian, talaga bang wala ka man ng pakialam sa akin? Tama na. Huwag ka nang magsalita. Jiangru, ang pangyayaring ito, hindi ba dapat ay may makatwirang solusyon kayo? Oo nga. Ang pamilyang Bai namin, bagamat hindi kami kasing marangal ng pamilyang Qin ninyo, ay respetado pa rin naman. Inapi ninyo ang aming anak. Ganyan na lang ba yon? Wang Xiong, ikaw. Aroy, hipag. Kami, ang pamilyang Qin, ay isang marangal na pamilya. Paano mangyayari ang kahihiyang ito? Bagamat 2 babae ang nakasiping ni Yuanming, kailangan ninyong maging responsable. Ganito na lang, Yuanming, ikaw ang pumili. Pakakasalan mo ba si Bai Qiangqian o si Jian? Tia, huwag naman ganyan. Anong huwag akong ganyan? Hindi ba lahat ito'y kagagawan mo? Ngayong dumating ang napakaraming panauhing makapangyarihan, pinahiya mo ang pamilyang Qin. Nabastos kami ng husto. Gusto mo pa bang pagtakpan at tapusin na lang ng tahimik? Ngayong araw gusto mo man o hindi, pakakasalan mo pa rin siya. Siyempre, mayroon pang ikalawang paraan. Anong paraan? Simula ngayon, palalayasin ang inyong ikalawang sangay sa pamilyang Qin at kailanmay wala nang magiging kaugnayan sa pamilyang Qin. Wag, hipag. Kung aalis kami sa pamilyang Qin, paano naman kami mabubuhay? Yuanming, sa puntong ito, ito na rin ang pinakamainam na solusyon. Ang mahal ni Qin Yuanming ay si Jian. Kung siya ang pipiliin niya si Jian, ako pagkatapos nito, paano pa ako mabubuhay sa kabisera? Qin Yuanming, walang hiya ka. Sinabi mo noon, na sa buong buhay mo, ako lang ang magiging babae mo. Nandito siya, ano na lang ako. Nahuli sana Qin Qing at Yuanming. Kahit hindi na siya mapakasal kay Qin Xian, pwede namang magpakasal kay Qin Yuanming. Qin Yuanming, kailangan mong bigyan ng paliwanag si Qiangqian, ang puri ng anak kong babae. Matagal mo nang sinira. Tama. Nababalif ka ba? Yuanming, sinabi mo? Sinabi mo? Napananagutan mo ako. Kung ganyan ka, paano na ang natitira kong buhay? Yuanming, sundin mo na lang ang puso mo. Pumili ka. Yuanming, sinabi mong papakasalan mo ako. Kung hindi mo ako pakakasalan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag, Xian. Qin Yuanming, kinamumuhian kita. Tia, papakasalan ko. Papakasalan ko si Bai Qiangqian. Hehehe, ito ang tama. Dahil mayroon ka ng pinili. Sana ngayong araw alam na ng lahat kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Kung hindi, hindi rin biruan ang pamilya Qin. Huwag kang mag-alala, Ginang Qin. Alam na namin lahat. Hindi kami magsasabi ng kung ano-ano. Magsiuwi na kayong lahat. Xian, sumusumpa ako sa iyo. Wala talaga akong ginawang masama sa iyo. Si Bai Qingyue, siya ang nagpatulog sa akin. At wala akong pakialam dun? Sa tingin mo ba, napakabuti ni Bai Qingyue? Ginanglong, sigurado akong naaalala niyo pa ako. Ako po si Jian. Siyempre, naalala kita. Nang nagkaproblema ang anak ko, ikaw ang pinakamabilis tumakas. Huwag mong isipin na hindi ko naririnig ang mga chismis sa labas. Natakot ka yata na ang kalahati ng buhay mo ay masasayang kay Xian. Hindi totoo yan. Tama na. Puro kasinungalingan ang bibig mo. Gayon, si Xian ay mayasawa na. Kailangan mong malaman ang katayuan mo ngayon. Napakabuti ng aking manugang. Ang pinakamahalaga, siya ay mabait at tapat. At nakatuon lang sa aking anak. Hinding-hindi niya iiwan ang anak ko. Hindi tulad mo, nakikihati ka lang noong may biyaya. Pero noong dumating ang pagsubok, iniwan mo ang anak ko na mag-isang humarap. Hindi po. Xian, nagmamakaawa ako. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka.
Si Qin Yuanming ang nagpabalik sa'yo, hindi ba? At saka, noon, katulad ko, gusto ka rin niya. Imposible yan. At saka, bumalik ka ba talaga dahil sa akin? O dahil ba may bilyong-bilyong halaga ang aking pamilya? Kaya hindi mo pwedeng palampasin ang pagkakataon na maging asawa ng mayaman. Xian, ako lang ang nababagay sa'yo. Jian, mukhang wala ka ng pag-asa. Ma, umalis na tayo. Huwag, Xian. Xian. Qin Yuanming, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa masamang ideya mo, hindi sana ganito ang ginawa sa akin ni Xian. Jian, hindi mo pa ba nakikita? Siya, si Qin Xian, hindi ka talaga mahal. Huwag kang magpakatanga. Kung ganoon, sino ang dapat kong mahalin? Ikaw? Alam mo na ang lahat? Ikaw ang may gawa noong maaksidente si Qin Xian, tama ba? Gusto mo bang makuha ang kumpanya? O gusto mo akong makuha? Ipagpalagay natin na gusto mo akong makuha. Ngunit siguro hindi mo inakala na mas gugustuhin kong lumabas ng bansa kaysa makasama ka, hindi ba? Jian, ako. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Nandidiri ako. Qin Yuanming, isang nakaririmaring na tao na tulad mo, ay bagay na bagay sa isang babaeng malandi. Ano ang sinabi mo? Iniisip mo ba talagang isa kang mayamang dalaga? Napaka-arte. Yuanming. Tanga. Sinaktan mo ako. Kung hindi mo ako biglang pinapanagutan ngayong gabi, hindi sana kami maghihiwalay ni Jian ng ganito kalala. Kasalanan mo lahat? Ikaw mismo ang nagbigay ng gamot pero hindi ka nagtagumpay. Nagpapanggap lang si Bai Qingyu eh. Tama na. Umuwi ka na at sabihin mo sa mga magulang mo, hindi ako magpapakasal. Magpapakasira ako sa kasal. Qin Yuanming, huwag kang maglakas loob. Nagbabala ako sa iyo. Mas mabuti pa na sabihin mong nagkasira tayo sa kasal. Kundi, kapag napunta ka sa pamilya ko, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Qin Yuanming, nababaliw ka, nababaliw. Iniisip mo si Xian? Bakit naman? Ikaw lang ang nasa isip ko ngayon. Hindi ba't sinasabi nila? Kapag bumalik ang unang pag-ibig sa loob ng 3 araw, walang silbi ang 3 taon ng kasalukuyang kasintahan. Saan mo naman nakuha ang mga kalokohang iyan? Iniisip ko lang. Kung hindi mo sana nadiskubre ang plano nila ngayon, ano kaya ang magiging kahihinatnan? Huwag mo nang isipin. Kapag haharap ko sila, mas nagiging mapagbantay ako. Pero, sinadya ko ring isama si Jian sa plano. Hindi mo naman siguro ako kamumuhian? Kung hindi kanya planong saktan, hindi mo siya kayang isabit sa plano mo. Kusa siyang nagdulot ng sarili niyang kapahamakan. Sa totoo lang, noong lumabas si Jian, medyo natakot din ako. Pero kalaunan, naintindihan ko na. Dahil wala siyang ideya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng magmahal. Sinabi sa'yo lahat ni Fangke. Hindi lang si Fangke. Nagkwento rin si Jian ng ilang bagay. Sa paningin niya, interes lang ang mahalaga. At sa matagal na pag-iisip, hindi naman talaga ako kasing sama ng tingin nila. Saan ka ba nakakamali? Hindi mo alam kung gaano kakahusay. Siyempre naman. Qin Xian. Oh? Xian. Xian, wag mo munang ibaba. Dati, nagkamali ako. Xian. Alis na ako na bansa. Wala nang lugar para sa akin dito sa loob. Gusto ko lang itanong sa iyo, kung pwede mo ba akong ihatid? Para na rin sa huling paalam. Ito lang ang hiling ko. Twill ba? G, sana ay maging ligtas ang iyong biyahe.
Kinshian, talagang napakatigas ng iyong puso. Parang pinapatay mo ako. Kung pinalampas mo na, wala na. Gian, sa pag-uwi mo rito ngayon, natuto ka ng aral. Hindi mo naman siguro iisiping napakasama ko, ano? Bakit naman? Ang relasyon sa isang ex ay dapat nang wakasan at wala nang ugnayan pa. Dahil naghiwalay na tayo, dapat ay maging malinis na ang hiwalayan. Hindi ba? Hemp, mabuti na lang at alam mo na ang iyong puwesto. Chingyue, nakita ko si Bai Changqian sa ospital. Kumusta po? Nais ko sanang magtanong, nasaan po ang kwarto ni Gulin? Sino po sila? Kamag-anak niya ko. Kakagaling ko lang sa Jingcheng. Para dalawin siya. Nasa room 708 po siya. Salamat po. Bakit ikaw? Bakit ako? Ano ang ibig mong sabihin? Ma, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bai Changqian, talaga namang hindi ka natututo? Hayop ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung wala ka, paano ako masisira ang reputasyon ko? Nagsisinungaling ka? Kayo ang nagplano laban sa akin, karma lang iyan. Bai Qingyue, hindi kita palalampasin. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Wala na akong natira ngayon, hintayin mo ako. Hintayin mo. Balif ka na ba? Ayaw mo nang pakasalan si Qin Yuanming? Magpakasal? Anong pakasal? Umalis na siya at sinundan si Jian sa ibang bansa. Ang mukha mo? Si Bai Guangxiong ang gumawa niyan, masaya ka na ba? Ako at ang nanay ko, itinulak niya sa lupa at sinaktan. At tinawag pa akong walang kuwentang bagay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Si Bai Guangxiong, kailanman ay hindi naging mabuting tao. Ang tingin niya lang ay interes. Wala talaga siyang pagmamahal sa pamilya. Hayop ka, manahimik ka. Papatayin kita. Daling siya. Hindi. Hindi ako makakapayag. Hindi ako makakapayag. Bai Qingyue, hindi kita palalampasin. Ma, patawat. Nagpabaya ako. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo ng husto. Qingyue. Iuwi na natin si Mama. Kukuha ako ng private doctor. Pwede ba? Bakit hindi pwede? Si Mama natin yan. Ma, ang galing! Tama na muna. Huwag ka nang magluto pa. Ito na lang ang huling 2 ulam. Ngayon, binabati ko ang aking hipag sa paglabas niya ng ospital. Una, iinuman kita. Maraming salamat dahil nagluwal ka ng isang mabuting anak na babae. Naku, hinay-hinay lang, hipag. Hanggat masaya silang dalawa. Ako na isang ina. Wala nang pagsisisi. Sabay na tayo. Anong nangyayari? Bigla ko kasing naramdaman na parang nasusuka ako. Sinyo, hindi ka dinatnan nitong buwan, hindi ba? Huwag mong sabihin, ako. Nabuntis? Mukhang, ang pamilyang Qin ay magkakaroon na ng bagong miyembro. Qingyue, magiging tatay na ako. Baby, maligayang pagdating sa iyo sa mundong ito.